Welcome to Sofitel. Hello. Yeah, check in. Yeah. So may I know how to call you? Mark. Mr. Mark. Yeah. This way, please. Thank you. Have you ever stayed with us? No, this is my first The time. first time how about Macau? Yeah. So Mr. Mark do the check-in. Yeah. Mr. Mark, may I have your passport? Sure. You have a one king bedroom and you will stay here for 1 night, right? Yes. Okay. Very welcoming ng vibes and very accommodating. Well, in fairness, you can do videos, take videos dito, unlike Shangri-La. By the way, do you have any free shuttle going to any attractions or? Our shuttle bus only to the border, like Okay. Bridge and border gate, like ferry terminal. And I requested for late checkout. Our normally checkout time will be 11 o'clock. May I know what time will be suitable for you? 1? Sure, sir. Okay. So, Mark, I would like to double confirm with you. Right here, you have booked one king bedroom since you are our account members, and we have upgraded the room to a luxury Viva-View room. Wow, and thank we you. will arrange a room on the 14th or 34th room. Alright guys, so one of the perks or privilege kapag Accor member, gold member to be exact, is to be upgraded to another room type. And fortunately, we were upgraded to luxury room, Riverview. Our room initially is City View and I requested for a Riverview. Very luxurious, and Sofitel, by the way, is included sa mga luxury hotels ng Accor. One of the security ng mga hotels, hindi kayo pwedeng umakyat ng wala kayong card. Kailangan itap niyo muna, then press your floor number. Oh my god. Look at this. Enjoy muna natin. Guys, look. Macau Tower. And again, syempre, magkakaroon tayo ng hotel tour and room tour. So first is room tour. We are now here sa room natin and I'm so excited to show guys kung anong meron dito. Ayan, palagi na lang. Know the fire escape plan. Okay, kahit saan, again, kahit saan kayong nag-i-stay, hotel, hostel, motel, apartment, make sure na you are familiar with the evacuation plan, just in case, di ba? Mga switches, syempre dito, and then, from floor to ceiling na mirror, where you can do, again, twerk. Di kita. Puro taba. Katabi nitong mirror is yung cabinet. I think this is another comforter or pillow. I'm not sure. Tapos bathroom, may plancha, may iron board, merong safety deposit box, and meron pang libreng paper bag kapag mamimili kayo. Laundry bag, blower, and then libreng slippers. Alright, katapat ng cabinet ang ating toilet and bath. Ayan. Siyempre silipin natin. Okay, shower. Head shower. Meron ding portable hand shower here. And then, siyempre, hindi mawawala ang shower gel, shampoo, and conditioner. Kung mapapansin nyo guys, separate ang toilet at saka ang shower. So, ito naman ang toilet natin. Yun nga lang, walang bidet. Nakalimutan kong dalhin yung tabo. Walang bidet guys. So anyway, may mga tissue and then phone just in case may emergency. You can dial from here habang umu-earn na kayo. Tapos, ang ating vanity mirror, vanity sink, meron tayong hand soap and body lotion, merong remote control for the TV. Ito, taray oh. Tapos merong bathroom curtain controller. Look. Oh my god, oh my god, oh my god. Char. While waiting, ayan. Tapos, meron ulit additional phone, towel, mayroong shaving kit, may dental kit, may nail file, may shower cap, meron ding hand sanitizer, parang lube lang guys. So, yeah, easy clean hand sanitizer.
Ganito talaga dapat pag luxury hotel. Mapapawaw ka. And look! Tcharan! Ang view natin from the bed. Siyempre, mamaya ko yung papakita. Bathtub! So, before yung bed, syempre, meron ditong minibar. So, they have ice bucket, merong tea and coffee. And dito, yung mga baso, meron ding wine glass. And then dito yung kanilang mini fridge. And guys, sa mga 5-star hotel, like mga na-try na natin na under Accor, basta may makita kayong mga ganito, this is for free na. Pero make sure na libre ha. Itanong nyo muna, better ask. Kasi kung hindi, matcha-charge kayo. Wala akong makitang water. I'm not sure kung nagpo-provide sila, pero... Naipit ako. Pero check natin. Meron ditong space for your luggage. And then, this is a connecting room. Pero syempre make sure na nakalock siya. Tapos, may working table. Kung gusto nyo mag-work from home, o diba? Tapos, may telephone, may lamp. Buksan natin. Para maganda yung mga lights. Oh, pak. And then, may couch. Tapos, ang ating view. Pero syempre bago yan. Bago yun, napakita ko na. And ang ating bed. This is a king-size bed. So guys, welcome to Sofitel Macau at Ponte 16. So guys, ang room lang dapat natin ay superior room, tapos city view, which is yung city. Yung sobrang bait nila at binigay tayo ng river view. Papakita ko sa inyo mamaya. And then, from superior room, in-upgrade tayo into the next level, yung luxury room nila, which is yung mga luxury room, river view talaga. Pag superior room, mga city view. And then, usually rate nila for an overnight stay ay 9,000. But, since I use my points, ang binayaran ko na lang guys ay 4,800. Akalain nyo, from 9,000, 4,872 pesos and 37 cents ang binayaran ko na lang. Nice. Accor member it is. Mga Accor, ano to? Baka naman. So anyway, this is my bed. Welcome to my humble abode. Ayan. And syempre, pang finale, ang ating view. River view. Look. Siyempre, sasabihin nyo, ano na naman to? Parang Pasig River lang. No! Look at the sun. Oh guys, welcome tayo ng Macau. Kasi walang araw, kanina pa sa Hong Kong. Anyway, meron pala. Nasa Ocean Port tayo. Pero, look at the view. I'm so amazed. And look at this. On my left, ang Grand Lisboa. Macau. Ngayon pa lang masasabi ko guys na hindi pa ako naglilibot ha. Hindi pa ako naglilibot. Pero I will be back here. And aside from the Grand Lisboa, ang Macau Tower. Tcharan. So nasa clock yan guys. Kung gusto nyo umakyat and ma-experience yung Macau Tower, nasa clock yan. Parang observatory siya. So wait. So ito na siya. Welcome to my room. Ang ganda ng lighting dito.
So guys, welcome to my room and thank you again sa pagsama sa akin all the way from Hong Kong going here sa Macau. So kung nagbabala kayo guys, just follow what I did. Yun na yung pinaka-easiest way. Pero kung gusto nyo mag-ferry, feel free to do so. And by the way guys, baka isipin nyo na puro naman 5-star hotel yung mga i-stayan natin. Hindi guys, actually yung ginagawa ko talaga, kapag magka-travel tayo abroad, kahit isang araw, matry kong mag-overnight. Kahit isang araw, overnight. Kahit isang beses, matry natin mag-overnight stay sa isang luxury hotel para naman makita nyo yung comparison. Though alam naman natin yung comparison, like cheap hotels or hostel, then biglang luxury, di ba? Though nag-cheap hotel muna tayo for the rest of the days, then may isang araw talaga na kailangan makapag-try tayo ng luxury hotel or 5-star hotel. Para naman at least, di ba? Kung afford naman ninyo guys na makapag-stay sa mga ganitong hotel, why not? Parang huwag nyo pigilan yung sarili nyo, yung hindi nyo na kailangang lumabas. Nandito na lahat. Parang ganun. So may swimming pool sila dito, may gym, pero iikutin natin yun. Tapos may free shuttle from HZMB Macau Port going here. Though, yun nga lang, wala silang free shuttle going to any attractions. Yun lang. Pero paglabas nyo kasi guys, malapit yung mga attractions dito like Senado Square, like yung ruins, tapos yung Godless Boa, kitang-kita ko na nga dito eh. So anyway, we're gonna spend more of our days, nights here sa Macau. Tapos, ipapakita ko rin ay, guys, sa merong nagba-bungee jumping sa Macau Tower. Pero I think nasa yan, 15,000. Nasa clock din yan, guys. Try natin tumawag, guys, kasi walang water. There's a night sleep, then there's a night to remember. Parang feeling ko kada kilos dito guys may bayad. Wait. Dial 0. Ay guys. Ay. O diba? Ang taray they have ngayon ko lang nakita. May mga charger sila dito guys. Taray diba? Hello, good afternoon. Can I request for bottled waters? Oh, got it. Yeah, thank you. Yeah, one more. Do I have like a welcome drinks? Yes. No. But I do have the app on my mobile. Yep. Yeah. Okay, got it. Dobio, thank you. Thank you so much. Bye. Taray, diba? So, ang sabi, ito daw. Company policy na hindi sila nagpo-provide ng any water bottles. So, gagawin nyo, ito, using this one, kailangan lang dito daw. And, as you can see, portable water purified and boiler. So, number 1, press any button to activate from sleep mode. Okay. And then, number 2, press button for water. Ito yung water. Lagay tayo ng mug. But they do not have water. Wait lang. Kasi walang tubig So, paano siya magsusupply ng water dito? Oh, okay. Wait. Pull the water tank out and lift it up. So, ibig sabihin, gagamit tayo ng water from the faucet. What? So, siguro naninibago tayo guys kasi diba sa atin, medyo yung mga tap water is not safe. So, ngayon, i-aas natin kung yung water doon ang ilalagay natin dito. Okay, so, if you're gonna drink it directly sa faucet, it's not safe. But, if you're gonna put it here sa system, meron daw siyang capability na linisin, i-purify yung water, i-filter. Okay, so, pull the water tank out and lift it up. So, pull the water tank out and lift it up. Okay, so here it is. This first time to. Anyway. Ayan. And then let's put it back. O diba? May tutorial na ako sa inyo guys ha. If ever mag-i-stay kayo dito. Huwag kayong Oops. Be careful kasi plastic siya. So let's follow the instructions again. Press any button to activate. Then press the water button, room temperature, blah 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 and so on. May UV. Inumin ba tayo? Inumin ba natin? And by the way, so yung room natin pala may kasamang breakfast. Good for one lang. Syempre, mag-isa lang naman din naman ako. Kasi additional payment yan, 1,000 plus pesos kapag may kasama kayo. And then, meron din siyang welcome drinks, 2. Kasi good for 2. Look at the sun. I like it here na. Sofitel baka naman. I haven't tried Sofitel sa atin na. Hindi ko ba natatry? Okay. The water is safe to drink daw. Magkapit na nga lang muna tayo para mainit.
Mukhang okay naman. Tapos kung gusto niyo ng kape, meron din dito. Fortifier. Kakainom lang natin. Anyway, parang cold water, warm, and then hot. Okay, so that's enough. Baka biglang may biases tayo dito. 3 hours later. Isa rin pala sa mga signature ni Sofitel, pag mga nighttime na, tapos wala kayo, i-prepare nila yung room ninyo guys for sleeping na. Like, meron kayong sleepers, tapos yung bed, i-prepare nila in the most comfortable way. Like yung mga unan, tapos madilim na dito pagpasok. Para, alam nyo yun, pagpasok nyo talagang invite na kayo matulog. And, aside from doon, yung sabi ko nga, yung isa sa mga perks ng as a member, ito, meron silang mga pastries. At meron na namang egg tart, tapos may chocolate, may macaroons. Ayun, oh, ito is parang cookies. And merong greetings. Ayan, dear guest, bonjour. Thank you very much for your kind support to Accor. Our team remains at your disposal to ensure you, ito talaga you have a magnific stay with us at Sofitel Macau. Ang taray may seal ng Sofitel, tapos may flower. Tapos, oh guys, enjoy. In-room dining team, Archie, Kate, Kisses, Armida. Oh guys, Pinoy na Pinoy itong style na to. Yung enjoy. Shout out kay Archie, kay Kate, kay Kisses, kay Armida ng Sofitel Macau at Ponte 16. Nakakatawa. Very Pinoy. Yung smiley. Tapos yung mga names. Thank you. Thank you guys. Thank you Sofitel, to the whole staff and management team thank you for having me. Having me. Talaga. Invited. May curtain control dito guys. Look at that. The next day. Good morning guys. So we are still here in Sofitel Macau at Ponte 16. And since this is our second day, we are going to try their breakfast buffet. And look at the view. Kind of foggy. Look at this. It's giving me a New York vibe. I've been to New York once, back in 2015. So guys, come with me and let's check what are the food choices or selections that they can offer. And by the way, we are located on the 6th floor where their spa, swimming pool, and fitness gym are located. And later on, we're going to try to explore more of their 6th floor after our breakfast. Okay? O, diba? 유난히도 캄캄한다면 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 그날의 나는 내게 너무 낯설었겠지. 내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아. 너와 나의 Nakakatuwa guys kasi yung isa sa mga waiter dito is Pinoy tapos Mark din yung pangalan.
mabait. And guys, kagabi, kung napansin nyo, di ba? Pinilit. Parang may barado. Wala naman ako na-kimi. Char. So anyway, kagabi, di ba? Nung kumain tayo sa isang Chinese resto, dun sa may around Senado Square, pinilit natin ubusin yung food natin. Tapos pag uwi ko dito, guys, di ba naglakad-lakad pa tayo? Pag uwi ko talaga dito, hinabag ako. Though pag uwi ko dito, nagtambay pa ako sa lobby. Tapos yung nasa concierge nila. Concierge ba yun or bellboy? Pilipino. Tapos nasa restaurant, guys, 3 Pilipino yun nandito. Di ba nakakatuwa? And mabuhay ang Pilipino. So anyway, going back. So after kong magtambay sa lobby, umakit na ako sa room. Tapos nagbabad ako, guys, sa bathtub. Ang sarap magbabad sa mainit na tubig. Kasi nga, pagod ka for the whole day na kakalakad. Basta ang sarap lang. Alam mo yung parang nakakaidlip na ako. And then, pag tapos ko, yun na doon na nag-start yung inasid talaga ako na kinabag. Hirap akong humiga kasi nga every time nahihiga ako, inaasid ako. So, parang dapat tulog na ako, guys, ng mga around 10 PM. Parang 1 AM ako nakatulog. So anyway, since parang bloated ako, guys. Everyday bloated naman. Pero iba yung pakiramdam ko talaga. Busog pa ako. Kasi nga, ang dami natin nakain. Nakita nyo naman, maraming food selections, guys. Ang sasarap sana. Pero hindi nga lang natin matatry most of the food, ha. So, ginawa ko, baka sabihin nyo, nagpapanggap, pero nagsalad tayo. Salad, tapos bread with strawberry, tapos yung favorite ko syempre, hindi natin matikman, yung bacon. Tapos merong pork. Anyway, guys, staying here in Sofitel, Macau at Ponte 16. Worth it yung pag-stay nyo, guys. And then, friendly yung mga tao dito. Especially yung mga Pinoy, syempre. Pero kahit hindi Pinoy, kahit ibang lahi, friendly, talagang i-greet ka nila. And guys, ito abangan nyo yung vlog natin about Shangri-La sa atin, Shangri-La EDSA. Ganito siya. Kwento ko na lang kasi natapos na yun Kumbaga parang after Hong Kong, yun yung bala kong i-upload. So yung Shangri-La, guys, sabihan ko na gusto kayo in advance. Mapapansin nyo doon, puro voiceover tayo. Voiceover kasi bawal daw mag-video sa loob ng hotel. At syempre sa labas na rin. Kasi nag-start ako mag-vlog. May sumita sa akin sa labas. Sabi niya kung may permit daw ba ako for doing videos, getting videos of the facilities. Sabi ko, naka-check-in kami. Sabi niya daw, kailangan ko daw ng permit. Sabi ko, bakit? Ang weird lang kasi ang dami ko nakikitang mga sa YouTube, di ba? Sa TikTok na they're free to take videos ng facilities, ng labas, ng anything around the hotel. So, ang ginawa ko, tinigil ko. Pero minsan pag may chance, talagang kumukuha ka ng video. Wala naman di naman ako sasalita. And then, nag-check ako sa reception. Sabi ko, ate, pwede bang I asked naman, nicely naman syempre. Mag-a-adjust naman tayo, di ba? Dapat tayo mag-adjust. So anyway, I asked nicely naman if pwede bang kumuha ng videos, and then so on and so on. Tapos sabi, hindi daw, kailangan mag-ask daw ng permission ahead of time. Sabi ko, ang weird. Ang weird paano yung mga nagtitake ng pictures, nagtitake ng videos na parang, same lang din naman ang ginagawa ko. Like, parang gusto ko lang magpakita ng slideshow without talking. Same lang din naman nakikita ko sa mga tao doon na parang nagpapapicture sa lobby, nagbe-video sa hagdan. Diba? Ang weird. That's the weird part. Yun yung pangit Nag-i-implement kayo ng isang rules na hindi nyo pinag-iisipan. Yung parang may masabi lang. I know na baka for security and for privacy. Pero guys, during that time, ang daming picture kasi kakatapos ng kumain, kakatapos ng mag-bar, mag-cafe. Wala naman nagbabawal. Tapos ako, sino pa yung nagpaalam? Bawal daw. Nakaka-disappoint staying in Shangri-La. They're not implementing the rules for privacy. No. Alam ko yung mga nag-i-stay doon, like baka VIP or talaga mga politicians and so on. Pero yung sabihin mong bawal, pero ang dami ko na nakita sa YouTube, ang dami ko na nakita sa TikTok, di ba? Kung sino pa yung nagpaalam, siya pa yung hindi pinayagan. Sana pala hindi na ako nagpaalam. Tapos nag-take na lang ako ng video. So anyway, ganun ang ginawa ko. Pasimple pa rin. Basta, ayun yung pangit. Nag-i-implement sila ng rules na hindi pinag-iisipan. Shangri-La management. Duh.
So anyway, pag napansin nyo yung vlog natin, ngayon pa lang sabihin ko na watch the video after this Hong Kong and Macau vlog. And then, wala, thumbs down. But nag-stay kami sa isang floor, yung parang exclusive. And then for Horizon Club, guys, yung mga staff doon, ang babae, kudos to them. Yung mismo talagang nasa ano lang. Kung sino pa yung wala sa Horizon, yung pa yung mga ewan. Pero doon sa Horizon, pwede mag-video. Para siyang ano, VIP lounge. Though I respect your rules, kaya nga hindi na ako nag-vlog. So nag-video na lang ako, same as what the others doing. Pero yun lang, yun yung moment na, or yun yung experience ko na hindi ko na babalikan. Ayoko na mag-stay ulit doon. Guys, dito sa Sofitel, 5-star hotel, kilalang kilala. And kahit saang hotel ako nag-stay sa Thailand, dito, you're free to take videos, to do vlog. Kasi nga, napopromote sila. Kahit na sabihin mo hindi ako sikat, pero napopromote, napapakita mo sa mga audience mo yung itsura ng lugar. At diba, napopromote mo at the same time, pero yung Shangri-La, nako. Kaya kasi yung pangit sa mga Pinoy, nakikiuso lang. I know may ganyan kasing scenario na nangyari sa MOA. Like, isang vlogger nag-post, nag-vlog, tapos biglang sinugod talaga siya ng mga tao. Pero, hindi mo ako sikat. At least meron sana silang like policy na or rules na, okay, sir, ilan yung subscribers mo, ganyan-ganyan, okay. Di ba parang promotion na nga yun. Libreng promotion, di ba? Libreng pag-promote. Anyway, kasi mas maganda yung ano mas marami yung nakikita ko nanonood ng mga hotel reviews natin and vlogs. Kaya parang excited pa naman akong ipakita yun sa inyo guys. Maganda naman, maganda yung facilities, maganda yung sa Horizon Club, Lounge. Mababait yung mga tao. Pero yun nga lang, yung pagdating sa lobby, yung mga security guard, ayun pa, yung sumita sa akin. Kasi nagtitake ako ng video, yung outside talaga. May lumapit sa akin guard, sabi niya, sir, para po saan? Sabi ko, ano lang, personal video and vlog lang. Tapos sabi niya, sir, meron kayong permission? Kasi dito sa mall nga, kailangan ng permission. Shangri-La daw. Shangri-La mall nga, kailangan ng permission. Tapos, tara sir, samahan ko kayo doon sa may guard. Sa may parang nag-checkpoint or doon sa entrance, sa parking, bago ka makapasok. Yung guard na nagsita sa akin, mabait naman kasi sinamahan niya ako. So, punta kami doon. Yung tinanungan niya na nagbabantay doon na may aso, tapos nag-check nag-security check ng mga sasakyan. Maldito. Parang nagtanong naman na maayos yung isang guard ng mall. Brad, parang, di ba di kailangan ng permit pag mag-vlog or allowed ba pag mag-vlog? Wala lang siya. Di ba, parang guard to guard na nga. Suplado. Parang siguro feeling nila hindi ako naka-check. Doon ba dapat? Tapos sabi nung guard ng mall, in fairness, mabait naman si guard ng mall. Sabi niya, sir, punta na lang po kayo sa reception kasi doon kayo magpaalam. Punta naman ako sa reception kasi basta babae yung nakausap ko. Ate, allowed bang mag-vlog or dapat may permission ahead of time. Ano yung difference ng ahead of time doon sa pag-vlog ko on that day? May schedule. Hindi ko lang mag-gets Hindi naman sayang kasi nakuhaan ko naman. Tapos sa swimming pool area, mababait naman yung mga bantay doon. Hindi naman ako sinita. Kasi, kasi sa swimming pool area, I want to document yung pag-swimming namin, di ba? So anyway, nakapag-vlog pa rin naman ako ng kahit paano. Tapos yun nga, more on voice over. Kasi nga yun, hindi ako masyadong nakapag-vlog ng maayos. Pero may tatawid naman, kahit paano. Mapapakita ko pa rin naman sa inyo kung gaano kaganda. And then pumupwesto ako guys, dun sa place na wala makakakita sa akin para makapag-vlog ako. And nag-review na rin ako at the same time. Pero yun lang, hindi ko siya papalitan. Kasi Shangri-La, i-compare mo dito sa Sofitel sa atin, sa Novotel sa atin, sa Thailand, sa ibang bansa, sa Taiwan. Walang eme-eme na, sige mag-vlog ka dyan sir, kasi parang ang feel nila is, go sir, experience mo lahat, document mo lahat, diba? Kasi it will be a nice experience to stay in a 5-star hotel. Ayun lang, medyo disappointed lang. Mas maganda pang ang service ni Novotel compare sa kay Shangri-La. Maldito. Diba nakapagkwento ako? Kaya sa inyo pa rin naman yun. At the end of the day, it's still up to you guys if you want to try yung EDSA Shangri-La or hindi. Pero ngayon pa lang, sasabihin ko sa inyo na if you want to stay
like in a 5-star hotel, mas marami pang iba guys, mas marami pang ibang hotel within Metro Manila na pwedeng mag-provide ng talagang 5-star service. Like yung sa sa Bohol natin, yung Modala Beach Resort, ganyan no, okay. Kasi napopromote, hindi maka-move on. Hindi talaga ako guys naka-move on tsaka naka-recover agad dun sa kasi excited ako mag-vlog ng Shangri-La, tapos gano'n. So okay, sige, move on na tayo. At least nakapag-vent out na ako sa video na to. 2 hours later. So guys, we are now here sa gym area ng Sofitel. And si Kuya Pinoy. Kuya, sama kita dito. Anong name mo, Kuya? Eduardo po. Eduardo. Taga saan ka sa atin? Sa Bataan, Dinalupian. Kuya, anong oras tong gym? Start ng 6 to 10. 6 a.m. to 10 p.m. And 16 years ka na dito, no? Oo, 16. 2007 pa dito. Wow. Congrats. Tapos uwi ka naman, di ba? Sa 15. Ayan. Magkikita na kami ng Pilipinas. Okay. Si Kuya Edward. Thank you. Thank you, Kuya. Support ako. Pwede na? Dito ba? Diretso po. Doon. Diretso lang tayo turn, right? Wala naman po tao sa loob. Kuya, pa-access din ako sa 8th floor. Opo. Thank you. Opo. Ayan. So, inalaw tayo ni Kuya dito sa male locker room. O, di ba? Guys, mababait yung mga Pinoy na nandito. Dito guys, sa Sofitel, sa may gym area, meron silang sauna and steam. Tapos may mga shower area and may mga locker. So sabi ni Kuya Edward na even though you're not an in-house guest, pwedeng magpa-member dito. Kung gusto nyo matry yung mga facilities na meron sa Sofitel. And may cotton buds. Di ba nagpo-provide sila? Merong comb, shaving kit. Tapos may free lemon water tsaka water. Wala man tao, kaya inalaw tayo ni Kuya. Pero syempre pag may tao, hindi tayo papasok kasi nakakaya. Locker room to. And ito yung membership. And ito ulit yung kanilang sink, lavatory. Tapos, hiwalay yung toilet sa shower. Alright, that's it. Kaya sa female, meron din silang sariling sauna, no? Meron po, sir. Pahalos parehas na parehas lang. Same no? Ganda. May ano ba dito, Kuya? May like free shuttle going dun sa Venetian, gano'n. Ang hotel, wala no? Wala. Normally, ang mga shuttle dito, papunta sa bawat hotel, nasa ferry. Doon na sa parang port, ferry. Maraming mga bus doon, kuhan sila by hotel. Yung mga free. Kasi ang free namin dito, pakuan lang. Pa-border gate. Border lang, no? O, doon din ako galing. Ganda nga eh, ganda Macau. Maliit lang naman Macau, no? Maliit lang siya. Pero ano, no? Puro Pinoy. Kagabi nag-Senado Square. Lalo na paggabi. Kagabi nag-Senado Square ako, ang daming Pinoy. Ay, dami. Naligaw pa ako. Kasi si Google Map, hindi ko alam yung pin niya, pinipin ako sa iba. Kahit sabi ko nasaan ako location. Per view eh. Turo ko sa mga tanawang ruins, sige. Tayo ng spa. Para nakabukas naman na yun. Pwede ba? Wala namang nagpapaspa, no? Pwede naman. Mamaya pa sila mag-broker. Tapos sa 8th floor na lang sila. So guys, tour tayo ni Kuya sa kanilang spa. So Kuya, pag nagpa-membership sa gym, kasama na yung access sa pool and then spa. Pero separate bayad naman kasi ang spa. Sir, meron lang silang 30% na discount pagka naka-member sila. Kaya hindi na ako. Ayun, nice. Ayun sir, ang ruins. Ayun na.
Ah, Yun. Naka-side view na. Oo, nasa side siya. Lapit lang. Lapit lang siya. Sige nga. Tapos yung sa taas niya, yung may museum dyan. Ayun yung may parang pader na nakaganda. May mga canyon din dyan. Parang Hong Kong din pala yung mga style ng buildings. Parang Hong Kong din, sir. Saan kayo sa akin sa Pinas, sir? Quezon City po. May barkada ako sa Bataan pero Maribeles. Oo. Medyo sa amin yung medyo malayo. Tapos merong part doon na pupunta kami every October kasi fiesta. Sa Orani. Sa Orani. Ayun, malapit sa amin. Yan. Pag fiesta October, palagi yun. Ito kung pupuntahan natin yung tinatawag nilang mansion ng Sofitel. Okay. So ano siya? Like separate yung parang pagka-VIP? Ganon? Oo. Mas malapit siya kung sabihin natin parang apartment type na naka-upgrade. Nice. Okay, mas maganda yung view. Ayun, China na yan. Talaga? Oo. So guys, kung napansin nyo, dun sa swimming pool sa 6th floor, walang tubig. So ngayon, si Kuya Eduardo, dinala tayo dito sa 8th floor. Ito yung alternative pool nila since wala ng tubig, annual cleaning daw, nasaktuhan. Pero as you can see naman, wala naliligo kasi malamig. So currently, ang temperature is 18 degrees Celsius. And sabi borders na daw to guys. China na. Di ba ang taray? Isang tawid lang. Ano na? Shangri-La? Char. Charot lang. I love it here na. So pagbalik ko, talagang babalik ako ng Macau guys. And syempre, since Accor member tayo, we're gonna stay here again. I think may dalawa pang hotel dito na under Accor. Pero pag nagbubook kasi ako, parang hindi siya available. I don't know why. Baka fully booked. So anyway, this is the swimming pool. Ayan guys. Malamig kaya walang naliligo. So we are allowed to video this place. And kudos sa mga staff, na lalo na especially Pinoy. Kahit hindi naman Pinoy, mababait guys. Si Kuya Eduardo lang nakilala ko. Meron naman din dun sa restaurant. Hindi ko lang nakuha yung name, pero ayun, very sila, approachable. Siyempre pag alam nilang Pinoy. And then dun sa baba, sa may, yung bellboy ata, I forgot. Sorry hindi ko nakukuha yung pangalan. Si Kuya Eduardo lang talaga yung na-interview natin. May jacuzzi. O diba? And look at the view guys. Ang ganda dito guys, and sabi ni Kuya Eduardo, China na daw yan. Isang tanaw. Welcome to China! Sofitel Macau at Ponte 16. Good job management, good job to the staff. Ang babait ninyo in fairness. Tapos mga Pinoy dito. So if you're going to Macau guys, and you're planning to have an overnight stay, why not consider Sofitel Macau at Ponte 16? And you will not get disappointed. Kuya, okay na ako. Thank you Okay lang. Thank you Si Kuya Eduardo. Eduardo, no? Ako. So, welcome back to Pinas na lang in soon, no? Sa 15, sir. 15. Magkikita na kami ni Pinas. Ingat ka. Thank you, Kuya. Salamat. Thank you. Pagbalik ko sa Pinas ko pa ma-upload. Thank you, Ingat kayo dito. Hello, ate. Si ate. Ate, anong name mo? Mary, ayan. Sino yung si Kuya Mark Lisa, no? Kuya Mark tsaka si Kuya Brian. Brian. Thank you, Thank you rin po. Bali, 10:50 yung pinakauna is last one is 10:30. Tapos every 25 minutes. So 10:30. Siguro mga 8. Okay na. Ano name mo, ate? Jessica. Sa ate Jessica. Hello, guys. Welcome to Macau. Sofitel Macau at Ponte 16. Yeah. Masaya naman dito eh. Yes po. So ayan, pag magpupunta kayo dito sa Macau, ayan, may mga Pinoy dito. They're very friendly. Okay, alright, thank you Nice meeting you. Enjoy po. Enjoy. Thank you po. Yung kagabi pala, hindi ko na-videohan, si Kuya Renz daw, bago lang din daw yun. O diba, naging productive yung ating morning.
Pag-stay na kayo dito, nakakatuwa. Alam niyo yung walang disappointment and at the same time, feel yung at home kayo. Kasi yung mga Pinoy dito, very friendly. Kung nahihiya kayo magtanong sa mga ibang lahi, approach nyo lang. Actually, ano naman Pinoy sa Pinoy, mapifeel mo na Pinoy yung kausap mo So, ganun. Nakakatuwa. Ganun ako guys, mabilis akong matuwa, maka-appreciate yung mga nangyayari, di ba? And, again, 5-star hotel with a 5-star service, with a 5-star experience, deserves a 5-star rating. Nandito na naman tayo sa isang episode na habang nakatitig or nakatingin dito sa view na to, yung river view ng Macau, bigla natin marirealize ang importance ng life. And by the way guys, special shout out pala sa mga Pinoy na nag-work dito sa Sofitel. Kay Kuya Renz na nakausap ko kagabi sa lobby area, kay Jessica na nakausap ko rin sa lobby area, and dito rin daw nag-work yung kanyang asawa. Special shoutout. And also kay Ate Mary, kay Kuya Brian, Kuya Mark sa restaurant, kay Kuya Eduardo sa gym, tapos nagbigay sa atin ng access sa 8th floor sa may swimming pool. Thank you guys. At na-feel kong welcome ako dito, and na-feel kong grabe yung pagpapursige ninyo mag-work talaga, and to give customer service that your customers deserve. And aside from that, kay Kuya Archie, kay Kate, kay Kisses, kay Armida ng in-room dining team na nagpadala sa akin ng mga pastries. Well, it's a perks din kasi na being a member of Accor. Pero still, nagbigay sila ng letter O. And, di ba? Thank you for letting me feel na welcome ako dito, di ba? Even though you're just doing your work, pero still, mararamdaman mo na sincere yung mga ginagawa nyo. And mababait kausap. And Sofitel, thank you for taking care of our beloved Pinoys working here. Nakakatuwa lang, di ba? So sa inyo guys, na mga nakausap ko, tuloy lang ang laban, kahit walang pinaglalaban. Charot lang. Tuloy lang laban. Siyempre, may mga kanya-kanya tayong struggles in life. May mga reasons kung bakit nag-work tayo sa ibang bansa. May mga reasons kung bakit maalis tayo ng bansa natin. So, huwag kayo susuko. Just pursue your goal. Wala ba? May pinagdadaanan. Hindi, nakakatuwa lang kasi, di ba? Nakakatuwa yung mga taong nag-work sa ibang bansa. Kasi alam mo may reason. May reason behind it. Either good or bad, but still, you have one goal. Tuloy lang ang laban. So yun lang guys. Thank you so much for always supporting my channel and watching my videos of course. Basta pag may mga tanong kayo, basta free ako, sasagutin ko yan. Yun lang guys. Enjoy life to the fullest. Work hard, travel hard. Work, eat, travel, repeat.